tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ang inay talaga, oo. Kahit kailan, Kenkoy. Ay, naku anak. Kung seryoso ka sa buhay, madali kang tatanda. Ay, siya nga pala anak. Baka matagalan akong umuwi, ha? Bakit ho? Makikipaglibing lang naman kayo, ah. Yun na nga anak makikipaglibing ako, kaya malamang. Mamayang hapon pa ako makauwi. Bakit nga po? May request kasi si Tasio bago mamatay. Nasamahan ko raw muna ang kanyang mga anak. Kahit isang linggo man lang para hindi sila masyadong matakot. Ang itay talaga, oh. Nagiging ganyan na yata ang papel nyo, sa bawat pamilyang namamatayan. Ang samahan sila sa mga unang gabi pagkatapos ng libing. Pagbigyan na natin sila. Ito lang naman siguro maitutulong natin sa kanila ang gumaan kahit paano ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapatawa ko sa kanila at para hindi sila matakot. Naku, itay. Oh. Sana maalala ng mga yan ang mabubuti ninyong ginagawa. Dahil Bakit hindi mo ituloy? Ay, nako. Ang ibig sabihin ng anak mo Oh. sana pag ikaw ang namatay, makikipaglamay sila. Tara na nga sa kusina at handa na ang lamesa. Kumain na tayo. Teka muna. Bakit? May dumating yata Oh. Ang inang pala dumating. Inang! Fred! Ang lola mo. Pagbuksan mo ng pintuan at tulungan mo sa mga dala niya at ako'y aalis na. Lola, kayo pala. Pumasok po kayo. Salamat. Ano ho ba yung dala ninyo? Mga tilapia at bagos. Ito, dalhin mo na sa kusina. Nakakapagod. Akin na po. Bakit hindi na lamang ang lolo ang nagdala ng mga ito? Napagod ang lolo mo. Siya kasi mismo ang kumuha ng mga isdang yan. Buti ka mo at may kabataan doon. Nagpatulong siya. Inupahan niya sila para tulungan siya. Nako. Ito. Nasaan ba ang itay mo, ha? Nagbibihis na siguro dahil makikipaglamay. Ano? Na naman? Ang itay mo talaga, oo. Magkakasakit yan sa ginagawa niya. Buruin mo, mapupuyat na naman sa pakikipaglabay. Pinapakain naman po siya ng marami dun siya nga po pala. Ang ina umalis na ho. Hindi pa nga kami nagkikita. Umalis na. Saan na naman daw pupunta yung nanay mo? Ewan ko ho Umaalis nang hindi sinasabi kung saan pupunta Hindi ba tinatanong ng itay mo kung saan pupunta, ha? Nagagalit si inay ho kapag tinatanong ni itay. Nako, ang inay mo talaga, hindi na nagbago. Ganyan ang ugali niya nung dalaga pa siya. Hanggang ngayon ba'y may asawa na, ganun pa rin ang kanyang pag-uugali. Nako. Siya nga po pala, Lola. Ano ho pala ang gusto ninyong pananghalian para mailuto ko na? Basta, ihanda mo lamang ang ilan sa mga dala kong gulay at isda. Ako na lang ang magluluto. Baka kung ikaw ang magluluto lalangoy na naman ang mga isda sa dami ng tubig na ipangsasabaw mo. Sige na, linisin mo na yung isda ko nang bahalang magluto.
Ay, marami bang dalang isda ang lola mo? Oho, may pinapunta siyang mga lalaki sa palaisdaan niya. At nalinisan ko na po pala ang mga isda. At nasa reef na po. Adi, mabuti. Oy, siya nga pala, ang inay mo, natutulog na ba? Wala pa ho ang inay. Ano? Saan na naman nagpunta? Ang sabi, makikipag-reunion daw siya sa mga kaklase niya noong elementary. Ay, nako. Hindi na tumitigil ang inay mo sa kagagala eh. Abait na pa niya tayong dalawa. Diyan, sige. Tignan mo yung pintuan kung nakalak na. Lahat na natutulog na tayo. Di ba? May sarili namang susi ang inay mo kapag dumating. Hindi na niya tayo maiistorbo sa pagtulog natin. Ay, alam mo, itong mga nakarang-araw napapansin kong parang nababawasan ang tanim kong kamatis at okra. Sino naman ang pipitas ng mga tanim mo? Halos pare-pareho tayo ng tanim. Posible namang sila ang pipitas ng mga pananim mo. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Ay, tsaka kung sakali bang mga kapitbahay natin ang pipitas, natitiyak kung ipapaalam nila sa akin. Baka nabulok lang ang mga bunga ng pananim mo, kaya kusang nalalaglag, nababawasan. Ay, kung nabulok di nakita ko na sana sa lupa. Pero wala eh. Mali lang siguro ang bilang mo. Nako, matulog na nga tayo at inaantok na ako. Dami-dami mong sinasabi. Tulog tayo. May namimitas ng mga tanim kong kamatis. Ito yata ang namimitas ng mga bunga ng pananim ko. Hoy, sino ka? Bakit mo pinipitas ang mga tanim kong gulay? Napagputusan lamang ho ako. Napag-utusan ka ni? Sino? Ni Usang ho, yung anak ninyo. Sige po, itay. Ako ang nag-utos sa kanya na pitasin ang mga bunga ng kamatis. Medyo napagod kasi ako sa pamimitas, kaya ako nagpatulong sa kanya. Nakita niya kasi akong nakaupo, kaya nilapitan niya ako. At nang sinabi kong pagod na ako sa pagpitas, nagboluntaryo naman siya na ang pipitas, syempre. Nako, natuwa ako. Nasaan kasi ang asawa mo? Bakit hindi siyang mamitas ng mga gulay? Ay, nako, natutulog. Dahil napuyat siya kagabi. May nabatay sa kabilang baryo Napakiusapan na naman na samahan yung pamilyang namatayan para hindi sila matakot at yung mga bata. Bakit kasi? Nasaan ang kanilang mga magulang? Nagtrabaho na. Alam naman ninyo yung manugang ninyo. Hindi baka hindi. Kaya hayon, nasasanay ng mga tao sa kanya. Siya tuloy ang laging hinahanap pagkalibing ng nabatay. Ganun ba? Paano yan? Mabigat itong napitas ninyong gulay. Makakaya mo bang buhatin ang mga yan? Marami yan, hindi mo kayang buhatin. Ang kulit-kulit mo. Sinabing pagod ang tao Sige na. Isang
buwan lang wala eh. Pagod nga ako eh. Ano ka ba? Saan ka na naman napagod? May nakaupo ka lang naman sa tindahan eh. Bakit? Nakaupo lamang ba ako maghapon sa tindahan? Abay, hindi lamang ako nagtitinda ron. Ako pang nagbuwat ng mga cases ng soft drinks na inilalagay ko sa ref. Paano kasi? Wala ka lagi at iba ang sinasamahan mo sa gabi. Binibigyan naman nila ako eh. Yun na nga eh. Pero hindi mo na ako natutulungan dito sa tindahan. Mabuti nga kamo. At tinutulungan tayo ni inay at itay sa pagpapaaral doon sa anak mo. Kundi, nga tayo. Dahil wala ka nang inaatupag, kundi samahan ang mga namatayan sa gabi. Sige na, kahit isang bisis lang. Ano ba? Sige na, pagbigyan Umusog mo ka na nga ako. dyan. Ang init-init eh. Ang kulit-kulit mo. Maulan nga Sa eh, pagudang sabi mo tao. mainit eh. Ano Sige magagawa ko? Matulog na nga tayo. Sige At na. pagod ako. Tama Siya na, wag na. nagbabalik. Inay, O anak, mabuti naman na napadaan ka dito. Ipapadala ko sana itong bangus sa'yo eh. oo nga ho eh. Napadaan kasi ako dito nung isang araw. Nakita kong maraming malalaki na ang mga bangus at tilapia. Oo. Malalaki na. Kaya pinakuha na ng itay mo at pinapitas ko na rin ng mga talong at kamates. Ay, sobra-sobra na nga ho ang mga ito sa atin, inay. Para maging pera, ipatinda ko na lang. Oo, dahil sa dami ng mga gulay na yan, baka mabulukan tayo. Hindi balit, may ref kayo. Sandali lang ho, inay. Tatawagin ko si Tano. Sinong Tano naman yan? Yung hong kasama ko nung isang araw na namitas ng gulay. Yung teenager? Hindi na ho bata yung inay, kundi mukhang bata lang. Pero hindi na ho siya teenager. Tado! Halika nga dito! Buhatin mo nga ang mga ito nang madala natin sa bayan. Magandang araw sa inyo, Lola. Magandang araw naman sa'yo. Ikaw bang kargador na kinuha ditong anak ko? Ho? Hindi ho ako kargador, Lola. Hindi ka kargador ditong anak ko? Ay, sino ka? Inay, siya hong si Tano, ang inarkila kong tricycle para sa pinapatinda niyo sa akin. Ganun ba? Akala ko kung sino to. Sige, Tano. Ilagay mo na sa tricycle ang mga isda para makaalis na tayo. Sige na. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Tawagin mo na ang inay mo at kakain na tayo, anak. Wala po Ayan, ang nakahanda inay. na. Kaya tayong dalawa lamang ang kakain ni Tay. Ano? Wala na naman ang inay mo. Sinong nagluto nitong pananghalian natin? Ako po. Hindi ko alam na marunong ka na palang magluto ng apritada at tinulang manok. Kanin lamang po ang niluto ko. Hindi po akong nagluto ng mga... Ah, yan. Dahil ganun binili ko ba? lamang po yan sa karinderya ni Aling Adiling. Teka nga muna. May saan daw ba pumunta ang inay mo? Ang sabi, pupunta raw siya kina Lula. Nako, paano kaya ito? Kukundi itong nabili mong ulam. Mabuti pa bumili ka ulit para sa inay mo. Hindi na raw ho siya manananghalian dito, kaya dalawa lamang tayong kakain. Ganun ba? Sige. Mauna na tayong kakain kung gano'n. Parang may pagpatuloy ko na yung ginagawa ko.
April, anak! Ay, narito na ang inay. Inay! Naririto po kami ng itay sa kusina. Ayun labang ba kayo kumakain? Kung hindi ka namin. Hindi na, matiis ang gutom, kumain na lang kami. Halika na. Sabayan mo na kami ng anak mo. Total, hindi pa naman kami natatapos kumain. Halika. Saan ka magaling? Kinainay. Sige. Ipagpatuloy nyo na ang pagkain ninyo. Busog pa ako. Ano? Pasado alas 12 na ng tanghali Hindi ka pa ba nagugutom? Ano magagawa ko? Busog pa nga ang tao Alangan namang pipilitin kong kumain. Nako, busog ka o dahil ayaw mo naman ng ulam? Mabuti at alam mo. Sige. Total, tapos na rin akong kumain. Hintayin mo lang ako at bibili ako doon sa... Ibigay mo na lang sa akin ang pera. Ako na lamang ang bibili para hindi ka maistorbo sa pagkain mo. Tapusin mo na lamang yung kinakain mo. Lula, may gulay pa po ba kayo? Abay, wala na po. Pinapitas ko na sa nanay mo nung isang araw na may isda pa. Ho? Nagpapitas kayo kay inay ng gulay at isda? Oo. Nag-arkila nga siya ng tricycle para ibenta sa palengke yung mga isda at gulay. Ibig ninyong sabihin, pinatinda nyo lahat kay inay ang mga napitas niya at maging mga isda? Oo. Pero sinabi ko sa kanya na magtira ng gulay at isda para sa inyo. Ay nako, siguro nabinta na ng inay ang mga yon. Kasi walang gulay at isda sa ref Binenta na siguro lahat. Ay mabuti pa umakyat ka sa bahay at kunin mong lahat ng gulay at isda. Dahil nung isang araw pa kami kumakain ng isda. Kung namitas ng gulay ang inay at pinabinta ninyo, bakit wala ho siyang binigay na pera sa akin? Dati-rati kasi, pag nakapag-harvest kayo at nakapagtinda, agad siyang nagbibigay ng pera sa akin Nakalimutan lang siguro ng nanay mo. Kaya ang mabuti pa, kunin mo na sa kanya ang pera mo. Para may pera yung wallet mo. Ano ho? Wala ho kayong maibibigay na pera sa akin? Ano pong pang tuition ko? Humingi ka muna sa itay mo. Binigay na raw ng itang pera sa inyo Nagbigay nga. Kukunti naman. Para lang sa pagkain natin at pamasahe mo ang binigay. Galing na nga po ako kay na Lola At ang sabi, nasa inyo na raw ang pera at kukunin ko na raw sa inyo. Dahil nakapag-harvest na raw kayo nung isang araw at pinatinda pa sa inyo. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sinabing wala akong pera Saan ninyo ho nilagay yung pinagbilhan ninyo ng isda at gulay? At sino ka? Para hanapan ako ng pera, ha? May pinapatago ka ba sa akin? Para anumang oras na kailangan mo ay kukunin sa akin? Pero, pera yun ni na Lola at Lolo Yung pinagbintahan ng isda at gulay. Pang tuition ko ho yun, hindi ho ba? Binibigay sa akin ni na Lolo. Nasaan na ho? Abat, talaga palang makulit ka, do. Sinabi nang wala akong pera Ang kulit-kulit mo! Wala akong pera! Wala! Nag-iisa ka lang.
Saan nga ba dinala ni Osang ang perang pinagbenta niya ng isda at gulay? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.